Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Binabati ko rin lahat ng kapwa ko kamorkada na nakikinig ngayon sa Dear MOR. My name is Jenny, 23 years old, and I'm currently living here sa Antipolo. Popoy at Bea, bago ko ipagpatuloy ang kwento kong ito, nais ko sanang ipaalam sa inyo na binago ko ang lahat ng pangalan ng mga taong involved sa kwento ko. Ayoko na kasing may masaktan pa dahil sa mga desisyon ko sa buhay. Popoy at Bea, nagsimula ang kwento ko nang makilala ko ang best friend kong si May Ann. Matagal na kami magkakilalang dalawa. Bata pa lang kami, hindi mo na kami mapaghihiwalay. Daig pa nga naming dalawa ang magkapatid sa closeness namin. Popoy at Bea, basta may kailangan ng isa sa amin, ay handa kaming tumulong ng walang pag-aalinlangan. Kapag may mabigat na problemang iniinda ang isa sa amin, lagi kaming nakaalalay. Naniniwala talaga ako noon na walang makakasira sa pagkakaibigan naming dalawa ni May Ann. Nagbago lang naman ang lahat nung magkaroon ng boyfriend ang kaibigan ko. Nagkakilala si May Ann at si Jasper nung nasa college na kaming dalawa. Nakakatawa lang isipin na dati-rati, push na push ako na sagutin ni May Ann itong si Jasper. Hindi ko naman kasi in-expect na pati pala ako ay mafo-fall kay Jasper. Tama ang pagkakadinig nyo, Popoy at Bea. Nahulog din ang loob ko sa boyfriend ng best friend ko. Siguro malinaw na sa inyo na ito na nga ang pinag-ugatan ng gulo namin ng kaibigan ko. Popoy at Bea, siguro pamilyar naman kayo sa kasabihan na walang pinipili ang puso kung sino ang mamahalin nito. Ganito kasi ang nangyari sa akin at kay Jasper. May mga 6 months na sila noon ni May Ann nung naramdaman ko na may feelings na ako para sa boyfriend ng best friend ko. Lagi kasi akong third wheel sa mga lakad nilang dalawa. Sabi kasi ni May Ann, mas kampante daw siya kapag kasama ko. Habang sweet na sweet sila ni May Ann at Jasper sa isa't isa, palihim naman akong nagkakagusto na kay Jasper. Popoy at Bea, pangit man pakinggan pero sa bawat minutong magkasama kaming tatlo, walang oras na hindi ko hiniling na ako na lang sana ang niyayakap o di kaya ay hinahalikan ni Jasper. Magalit lang magagalit sa kwento kong ito. Tama naman kayo Wala akong kwentang kaibigan. Pero ano bang pwede kong gawin? Halos mabasag na ang dibdib ko sa tuwing tumutubok ang puso ko sa presence ni Jasper. I want him. I want to experience his hugs, his kisses, and his love. Popoy at Bea, ang totoo niyan, tanging pagkakaibigan na lamang namin ni May Ann ang pumipigil sa akin para tuluyang agawin si Jasper. It doesn't mean much now pagkatapos ng lahat ng mga nasabi ko, pero I truly value my friendship with May Ann. Nagkataon lang na I also fell in love with the man she fell in love with. Actually, kung titingnan mo nga, it also proves na talagang magkaibigan kami ni May Ann. Kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, sa isang tao lang kami nahulog na dalawa. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Ayun, nakakaloka. Sorry, nagulat din ako. Kasi yung jalaki ko biglang dumating at galing sa ligo. Oo. So, majirap na. Makita nyo. Anyway, asa na ba tayo? Ayan, tapos na ang first part ng ating letter. First part pa lang po yan, mga kamorkada, ha? First part pala ng hashtag Dear MOR Halik na sinasabi ni Jenny. At alam nyo,
Hindi naman nakakaloka, pero like, aminin nyo, ang daming beses na nating na-receive yung mga ganyang klase ng mga letters na ang letter sender na in love dun sa jowa ng best friend niya. Oo, parang naalala ko last time magkaiba naman, iisang babae tas dalawang lalaki, 'di ba? Pero eto naman baliktad, isang lalaki, dalawang babae, pogi ni Kuya. Ang pogi ni Jasper, oo. Pero alam nyo, doon sa sinabi ni ate mong girl, na meron siyang sinabi doon na ang kasabihan na walang pinipili ang puso kung sino ang mamahal nito, dahil Jenny, nag-a-apply yon when it comes to the characteristics of the person na you want to love. Meaning, ang tawag dito, pwede kang magmahal ng hindi mayaman, ng hindi pogi, hindi maganda, pwede kang magmahal ng hindi matalino, gets mo ba? Pero hindi yan nag-a-apply doon sa status ng mamahalin mo, utang na loob. Huwag mong gamiting excuse yan para magmahal ka ng taken na. Oo, Diyos ko, nakakaloka ka. Huwag kayong kumukuha ng mga quotable quote tapos pipilitin yung i-apply sa situation nyo thinking na that could be an excuse for what you're feeling. Jenny, alam mo naman na taken na si ate mong, kuya mong boy na si Jasper. Tapos sa best friend mo pa. Well, sige, wala na tayong magagawa na in love ka na kasi palagi kang third wheel o nakita mo siguro kung gaano kabait or whatsoever etong si Jasper. Pero sige, wala tayong magagawa, nangyari na in love ka na, pero alam mo saan tayo magkakaproblema kapag yung mga intrusive thoughts mo pinanalo mo, yung mga sinabi mo kanina na I want him, I want to hug him and all that, ganyan-ganyan. Okay lang, sige, understandable na iniisip mo yan, na pupasok sa isip mo yan, pero don't put it into action. Don't put it into action. Kasi pag ginawa mo yon, kapag nangialam ka dun sa relationship nila, kahit pa manalo ka or kahit pa pumayag yung best friend mo at pumayag si Jasper na magpaagaw, you will always be on the wrong side. Kasi guys, never magiging tama na manulot ka ng iba, na mang-agaw ka ng iba. Kahit pa sabihin natin magkatuluyan kayo, you started in a very bad light, eventually magkakaroon yan ng effects sa relationship ninyo or eventually kakarmahin ka. Ano mo yung mga ganun? And like Jenny, wag ka sanang wag ka sanang matuwa. Sabi pa niya na sa sobrang BFF namin, iisa lang yung lalaking gusto namin. No. Hindi siya it's not something to be proud of. It's actually scary. Lalo na kapag ka nalaman ni Mayan na ganyan yung mga naiisip mo. Na, oh my God, we're really best friends kasi we like the same guy. O kaya, oh my God, I really want Jasper. Sana ako na lang, yada-yada, ganyan-ganyan. It's really scary and it's not good for your friendship. And it's not good for you in general, yung mga ganyang mga naiisip mo. Again, wala na tayong magagawa kasi na-fall ka na. Alangan namang sabihin namin sa'yo na, wag kang Actually, no. Sabihin namin talaga sa'yo yon. Pwede bang try mong wag na lang? Oo. Kasi, pwede naman kasi, kahit pagka kunwari andun ka sa point na, eto mga kamarkada, pag nandun ka sa point na may nararamdaman ka para sa isang tao or parang feeling mo, nagkaka-crush ka na or gumagaan na yung pakiramdam mo, tapos taken na yung tao na yon, you always have a choice to prevent yourself, to make pigil yourself. You always have a choice. And alam mo yon, wag niyong iasa lang lahat sa puso, sa damdamin. Sinabi ng puso ko na alam mo yon, like ko siya, love ko siya. Gaga, may jutake ka. Oo. Dalawa ang pwedeng gumana sa'yo, puso o jutake mo. So, ano ba naman yung gamitin mo, yung jutake mo, 'di ba? Kasi kapag ginamit mo yung mind mo, susunod yung puso mo. Kaso, ang pinili mong mag-lead yung puso mo, kaya ayan tuloy, napunta ka sa alanganing sitwasyon. 'Di ba? I'm so sorry, Jenny, na alam mo yon, sunog na sunog ka for today's episode.
Pero, hindi pa namin alam kung ano yung mga susunod mong gagawin or kung ano yung magiging mangyayari sa second part. Pero kung ano yung sinasabi ko ngayon, base lang to sa first part. So, kung meron man akong kailangan bawiin, babawiin ko na lang sa second part. At sana meron akong babawiin, ano? Sana hindi magtuloy-tuloy hindi magtuloy-tuloy dun sa mga masasamang iniisip mo, yung magiging takbo ng story na to. Pero, hashtag kasi natin, hashtag Dear MOR Halik. Wala pa sa first part yung halik. So, oh my God, nasa second part yung halik? Diyos ko, kinakabahan ako. Pero guys, at hindi lang kay Jenny, dapat ganun, okay? Kailangan, anuhin nyo na sa sarili nyo, it's never good, it's never okay to fall in love doon sa taken na. Ano tong nakikita ko dito? Na sinend ni Makoy China. Legit ba yan, Makoy China? Parang hindi naman. Parang imposible. Sorry. Ano yun? It's never okay to fall in love with someone na taken na. Kasi lalo na kapag kajowa pa ng kaibigan mo, wag kayong ano tawag dito? Wag kayong magpakasasa dun sa thought ng kilig, ng excitement of falling in love with someone na taken na. Alam mo, etong si Jenny at siguro yung mga iba pa nating mga kamorkada dyan na ang tawag dito, in love dun sa jowa ng kaibigan nila, ang sasabihin niyan, tinry ko naman pigilan, yada. You know what? You probably did, pero at the back of your head kasi, feeling mo, kaya mong agawin. Feeling mo, may possibility na mabaling sa'yo yung tingin or pansin nung jowa nung BFF mo. I mean, ayaw mo lang aminin. Pero ganun kasi talaga, ganun yung nasa isip mo. Kaya hindi mo tuloy napigilan totally yung nararamdaman ng puso mo. Kasi at the back of your head, umasa ka. At you are actually praying for it na sana mag-break sila, sana sa akin magkagusto, at alam mo yon, sana maging kami one day isang araw. 'Di ba? Ganun yun eh. Kasi kung 100% ka talagang willing na pigilan yung sarili mo, na ang iniisip mo talaga is this is wrong and he or she is the jowa of my best friend, susunod yung puso mo eh. Kung 100% kang committed talaga. It's all about principle, mga kamorkada, no? It's all about principle talaga. Kung alam mo yon, 100% kang dedicated to maintain a clean friendship, susunod ang puso mo. Matik yan na, ay, hindi to pwede, take na to. No, ganyan. 'Di ba? Pero hindi eh. Si Jenny at yung mga ibang katulad ni Jenny, meron yan kahit katiting. Sa isip nila, sa utak nila, alam mo, posibleng maging kami. Alam mo, feeling ko pag gagalingan ko lang ng konti, magugustuhan ako nito. 'Di ba? Ayaw nyo lang aminin pero ganun yun. Kaya tuloy hindi nyo napigilan yung mga sarili nyo na ma-in love dun sa jowa ng jowa ng best friend ninyo. Ganun yun. Teka lang, basa muna tayo ng mga comments. Sabi ni Abigail Enriquez, nako Jenny, mag-entertain ka ng ibang guy para mabalance sa iba yung damdamin mo. Huwag panira ng relasyon ng iba. Sa true. Sabi ni Zero, Jenny, hindi mo makikita yung taong walang sabit dahil hindi mo tinatantanan yung taong pinipilit ng puso mo maging sayo. Kasi, alam mo yon, once na nakaramdam ka ng pagka-crush or pagkagusto doon sa isang tao, iwas na agad. Kahit sinasama ka, maging third wheel ka, di humindi ka. Maghanap ka ng ibang extracurricular activities o kaya maghanap ka ng extra personal activity. Diba? Ibaling mo sa iba. Hindi Nag-enjoy si ate mong Jenny maging third wheel. Diba? Binabad ang sarili niya dun sa pag nakikita niyang sweet siguro si Jasper, gentleman, whatsoever. Hindi Ninamnam ni ate mong Jenny din. Inexperience din ni ate mong Jenny. Ano bang feeling maging jowa? Etong si Jasper habang third wheel siya sa kanila ni May. And sabi ni Hero Daniel,
Lesson learned, wag kasi sama ng sama as third wheel sa BFF mo na may jowa para hindi mainggit. Pwedeng factor din yan na kaya siya nagkagusto kay Jasper kasi kitang-kita niyo ang soyo-soyo ni Mayan. Sana ako din may ganyang jowa. Oo, pero dahil wala siyang nakikilalang iba kasi sama nga ng sama doon sa dalawang magjowa, ay edi ayun, nabaling yung atensyon na in love. Ang nakita lang si Jasper sa dinami-dami ng lalaki sa mundong to. Diyos me. Sabi ni Renny Boy, wag mo ipagpilitan na maging kayo. Parang basketball kasi yan, na kapag sumalaksak ka, tas maraming bantay, naku, mahirap makakuha ng basket niyan. O sige, Renny Boy. O. Si River, sabi niya, habang mababaw pa yung pakaramdam mo, tigilan mo na yan, te. Hindi uunlad ang Pilipinas dyan sa ginagawa mo. Sa true. Sabi ni Mary Jane, Inday Jenny, baka gusto mo lang kung ano ang kay Bestie, meron ka din. Pwedeng ganon, ha? Yung shala ng BFF ni Bestie. Gusto ko rin may ganon akitsina. Sabi ni Chichi Rojo, yes, walang pinipili ang puso kung sino ang mamahalin, but we have the choice if we have to fight for it or not. Don't go for the taken people. Respect other people's relationship. Yan. Si Itsuki Toka, red flag talaga sa may BFF. Sabi ni, teka lang ha, si Kumaring Gail may padala at si Rivers may padala din pala kanina. O, dyan sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Sabi ni, sabi ni JJ Aquino, oo nga, pag taken na, wag na, stop na, stay away. Oo, ganun yun. Pero wala eh. Hinayaan kasi talaga ni Jenny na mag-enjoy din siya doon sa mga perks na nakukuha ni ate mong Mayan pagkasama yung jowa niya. Kaya ayan tuloy, nainggit siguro ang lola mo o kaya habang nakikita niya kung paano tratuhin ni Jasper si Mayan, ayun, na-touch din, edi na in love. Ay nako. Alam mo mga kamarkada, ang dami talagang ang daming paraan. Napipigilan po ang puso. Yan, ito talagang gusto nyong pigilan. Oo. Pero kung hindi kayo like super sure na gusto nyong pigilan, alam mo yon, wala talagang mangyayari, magtutuloy-tuloy yung nararamdaman ninyo. Kaya, I'm sorry, Jenny, we have no one else to blame but yourself. Hindi man natin pwedeng i-blame si Mayan kasi baka kaya kanya sinasama kasi nga single ka, 'di ba? So ayaw niya na siya sobrang busy sa boyfriend niya tapos mawalan siya ng time sa kaya alam mo 'yon, sinasama ka niya. Pero little did she know na doon pala sa awang gawa na ginagawa niya para sa'yo, may tendency ka palang tuklawin siya. 'Di ba? Ahasin yung jowa niya. Nakakaloka ka, Jenny. But you know what? I am praying na sana hindi super duper nakaka-stress ang ending ng story natin for today dahil Lunes na Lunes. Oo. Pero dahil hindi pa nga natin natutunghayan yung hashtag Dear MOR Halik, I'm pretty sure nasa second part siya. Hindi ko lang alam kung is it Jenny? Is she going to kiss Jasper? O baka may plot twist na si Jasper ikikiss si Jenny for some odd or weird reason. I don't know. Pero halika na, sige na. Tunghayan na natin ano ba ang susunod na mangyayari dito sa hashtag Dear MOR Halik na sinend sa atin ni Jenny. Kaya mga kamarkada, kapit lang kayo. Hold your thoughts. Oo, wag muna nating masyadong sunugin itong letter sender natin kasi baka mamaya, di ba, sa second part, may bonggang revelation na all for the better. Okay? Halika na, tunghayan na natin yung second part ng hashtag Dear MOR Halik. Kasama niyo po Gorgeous B, Bea Bells, at kasama niyo sa comment section, andyan pa ba? Andyan ka pa ba, Poy? Andyan sa comment section, si DJP, he's your guapopoy. Not my guapopoy, but your guapopoy. Okay?
Popoy at Bea, simula nga noong mas nahulog na ng tuluyan ang puso ko para kay Jasper, nahirapan na akong itago ito sa kaibigan ko. Minsan kasi hindi natin nakokontrol ang sarili natin. Minsan, nagre-react tayo sa mga nangyayari sa paligid natin nang hindi natin napapansin. Popoy at Bea, dahil nga dito, nagsimula akong himuwalay muna kila Mayan at Jasper. Imbes na makisawsaw sa lakad nila, gumagawa na lang ako ng paraan para magkaroon ako ng oras kay Jasper. Minsan, kapag busy si Mayan, saka naman ako sisingit ng pag-aaya kay Jasper. Basta kahit ano na lang para magkaroon ng time with him. Actually, okay na sa akin yung pag ganito-ganito lang, Popoy at Bea. I can keep my friendship with Mayan. Tapos, nakakasama ko rin si Jasper paminsan-minsan. Ang hindi ko ina-expect isang action lang pala ang babago ng lahat para sa aming tatlo. Popoy at Bea, nagkayayaan kasi ng inuman ng barkada ni Jasper. Busy si Mayan noong mga panahon na yon, kaya naisipan kong pumunta. Sa isip-isip ko kasi, chance na to para makapag-spend ng time kay Jasper. Popoy at Bea, dapat ay normal na inom lang ang lahat. Katuwaan lang naman. Wala naman dapat talagang personalan. Hindi ko lang in-expect na aabot kami sa punto na magkatabi kami ni Jasper at naghahalikan. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi ko magawang lumayo kay Jasper. Baka sadyang ayaw ko lang bumitaw mula sa kanya. Iba kasi yung rush ng adrenaline kapag nagdidikit ang mga labi naming dalawa nito ni Jasper. Something awakened in me and I can't make it stop. Popoy at Bea, okay lang sana talaga. Okay lang sana kung kami lang ni Jasper ang nasa inuman ng mga oras na yon. Pero syempre, may nakakita sa amin ni Jasper. Agad-agad kasing lumitaw si Mayan at galit na galit. Ramdam na ramdam ko ang tama na mga palad ni Mayan sa mukha ko. Siguro kung hindi lang siya napigilan ng mga tao sa paligid namin, baka hindi lang sampal ang inabot ko. Lahat na yata ng masasakit na salita narinig ko mula kay Mayan. Malandi, kadire, traidor at kung ano-ano pa. Popoy at Bea, kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Mayan habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha niya. Hiyang-hiya talaga ako sa nangyari. Gusto ko mang sisihin ang tama ng alak sa akin, hindi ko magagawa. Kahit na mali ang nangyari, ginusto ko naman ang lahat ng yun. Popoy at Bea, sa ngayon parehong lumayo na si Jasper at si Mayan sa akin. Huling nabalitaan ko, sinusubukan daw ni Jasper na suyuin si Mayan. Sabi daw nito, dala lang ng alak ang lahat. At saka, ako naman daw ang unang lumapit. Wala daw siyang kalaban-laban. Popoy at Bea, hinayaan ko na lang. Wala naman din naman akong magagawa Sira na ang lahat. Sira na ang pagkakaibigan namin ni Mayan. Sirang-sira na rin kami ni Jasper. Ang tanging hiling ko na lang ngayon, sana, pagdating ng panahon, ay magawa akong mapatawad ni Mayan. Tatanggapin ko na muna lahat ng mga sama ng loob na meron siya sa akin. Maghihintay na muna ako. Popoy at Bea, alam kong nagkamali ako. Siguro ang gusto ko na lang itanong sa inyo, magagawa nga ba akong patawarin ni Mayan? Umaasa pa rin kasi ako. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko, Popoy at Bea. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, siguro, huwag niyo na akong gayahin. Gawin niyo na lang aral ang buhay ko. Magpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi nagawa niyong makinig sa kwento kong ito. Maraming salamat sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa buong staff ng Dear MOR. Lubos na nagpapakumbaba. Jenny. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo.
kamarkada, oras natin 1:58 at dyan na nga nagtatapos ang story ni Jenny sa hashtag Dear MOR Halik. And, well, Jenny, ngayon pa lang, sige, maraming salamat actually, Jenny. Thank you for sharing your story, for admitting everything, for telling us everything, for sharing your real thoughts, for showing your true self, lalo na ng mga panahong nagaganap, yung mga naganap. Okay? Pero I also hope you understand na wala kang sympathy na makukuha sa amin right now based on whatever happened ng mga panahon na yon. Kasi sa totoo lang, andyan ka sa ganyang sitwasyon, you are, you are regretting everything at yung ending greeting mo nga kanina, lubos na nagpapakumbaba. You were like that kasi nahuli ka. 'Di ba? Kasi nakita kayo on the app ni Mayan. Pero what if hindi ka nahuli? 'Di ba? What if wala kayong kasama, kayong dalawa lang talaga? You think you're going to be in that situation na very, very sorry and regrettable? I don't think so. 'Di ba? Kasi galing na rin sa'yo, kapag wala si Mayan, gumagawa ka ng paraan to be with Jasper. 'Di ba? Kasi nga, gusto mo talagang agawin. You had all the intentions to get the guy, 'di ba? To spend time thinking, hoping, and praying na the more you spend time with him, baka magbago yung isip ni Jasper kay Mayan at bumaling sa'yo. 'Di ba? Kahit nasa katinoan ka, syonggalin natin yung inuman na alak na yan, whatever, kahit nasa katinoan ka, gagawin mo pa rin yung ginawa mo. Given the opportunity, given the chance, at nung ayan nga, may chance, na maghalikan kayo, 'di ba? You took advantage of it. Kasi from the very beginning, you had this evil thought na I want this guy, I want this man. 'Di ba? And thank God na lang talaga at nahuli ka ni Mayan. Actually, dun lang sa part, eto mga kamarkada ha, lalo na sa mga may best friend tapos may jowa, pag niyaya ka ng jowa, ng best friend mo, uy, tara, inuman, at wala yung best friend mo, kahit pa close kayo, kahit parang magtropa na rin kayo, huwag kang sasama. Ha? Hindi pwedeng kayong dalawa lang. Let's say, wala namang mali siya, wala naman ako nararamdaman sa kanya, wala rin naman siyang nararamdaman sa akin. Friends naman talaga kami, ganyan-ganyan. Delikadesa. Inuman yun eh. Sana, kung ang tawag dito, birthday ng nanay, may kainan sa bahay, tapos susunod naman yung friend mo na late lang kasi may trabaho, pero susunod naman, yun, okay yun. Pero yung inuman, na anything can happen, bad things can happen, ang tawag dito, temptations can happen, alam mo yun, umiwas ka. Magkaroon ka ng delikadesang huwag kang sumama dun sa jowa ng best friend mo, lalo na't wala yung best friend mo. 'Di ba? Huwag kang masyado magtiwala sa sarili mo na, kilala ko sarili ko. I mean, okay, sige. Kilala mo sarili mo, wala kang gagawin, pero hindi pa rin maganda tingnan. Tapos, I'm sure itong si Jenny hindi pinaalam kay Mayan na, uy, pupunta ako sa inuman kasama yung boyfriend mo. I'm sure hindi niya sinabi yan. 'Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganyang mga lakad, huwag natin sabihin kay inuman lang naman eh. Kahit pa sabihin natin wala kayong gusto sa isa't isa, delikadesa, hiya, 'di ba? I mean, bigyan nyo naman ng peace of mind yung common ground niyo, which is yung kaibigan mo at yung, 'di ba, yung jowa, 'di ba? Huwag kayong sasama sa mga ganon. Basta anything na magyaya, tas wala yung best friend mo, basta pag niyaya ka ng jowa ng best friend mo at wala yung best friend mo, huwag kang sasama. Kahit ba pure friendship lang kayo, walang kamali-mali siya, delikadesa. 'Di ba? Etiquette ang dapat meron ka. 'Di ba? Mabuting ang tawag dito, mabuting ugali. Prevention is better than cure, ika nga. Nagigets nyo ba? Ngayon, sabi ni Makoy, hats off sa tropa ni Jasper na nagsumbong. Pretty sure may nagsumbong kasi how else would Mayan know na, alam mo yon, doon yung inuman at
Wala naman kasi sinabi na susunod si Mayan, 'di ba? Kasi kung alam na susunod si Mayan, bakit pupunta si Jenny, 'di ba? So, kudos dun sa mga ganong klase ng tao na, hala, may ginagawang kalokohan yung tropa natin. Tara, chika natin sa jowa niya. Hindi pwedeng ganyan. I mean, case-to-case basis. Pero, generally speaking, okay yung mga ganon. For me, ha? Tsaka, ang tawag dito, Jenny, alam mo naman, pretty sure may idea ka na anong sasabihin ng mga kabarkada natin. You deserve everything that happened. Yung ginawa sa'yo, sinampal sa'yo, yung mga masasakit na salita. Deserve mo yun. Kasi, ganun ka rin kasi kasama during that time, Jenny. I hope you understand that. Ang sama-sama mo during that time. Yung magkaroon ka ng pagnanasa sa jowa ng best friend mo at sadyain mo talagang mag-spend ng time with him behind your best friend's back. You were so bad. And hindi bad girl na parang in a cool way, but bad girls in bad, evil woman. I'm sorry, Jenny, but that's the truth. Diba? Kaya, tama ka dun sa sinabi mo na wag nang gayahin ng mga kamorkada yung ginawa mo. Utang na loob, wag talaga. At hindi talaga gagayahin yung ginawa mo. Because it's a very bad thing what you did. Kaya tinan mo, nakarma ka. Ang bilis, diba? Ang bilis ng karma mo. I mean, humalik ka pa lang. Isang beses pa lang yun, nahalikan. Dumating agad yung karma mo. You were exiled. You were hated by the most important person aside from your family. Dun sa the most important person in your life, yung best friend si Mayan. Tapos, si Jasper din. O, ano nangyari kay Jasper? Nakuha mo ba yung lalaki? Hindi, di ba? Kasi ganito mga kamarkada, sa isang lalaki na may jowa, tapos, or sa isang lalaki or babae na may jowa, tapos pinatulang ka na nang aakit sa kanya, don't expect na you're going to have a happily ever after type of relationship with that person. Kasi pwedeng pinatulang ka niya out of, let's say, influence of alak or dahil basura din kasi yung ugali niya. Gets mo ba? Yeah. So basura and another basura, you think that's a happy ending? No. And may nagsabi kanina, wag nating sisihin ang alak dahil may balak ka na bago pa dumating ang alak. Sa true. Oo, sa true. Bago pa rin kasi the fact na etong si Jasper din, pumapayag na tumambay sila na silang dalawa lang. May something din dito kay Jasper. Diba? May something wrong with din sa kanya. Na, bakit ka pumapayag na tumambay kasama si Jenny na kayong dalawa lang? Diba? So, hindi na nakakagulat na ganun ang mangyayari in the end. Nagpatulan silang dalawa. Diba? Sabi ni, teka, hanap tayo. Sabi ni Sergio, doon ako magbabase sa sinabi ni Popoy, labas ang alak. May mali din si Jasper dahil siguro inisip niya, palay na yung lumalapit sa manok. Tutukain na lang. Pwede niyang di patulan si Jenny sa pagkakataon na yon kung gugustuhin niya. At kung inisip niya si Mayan. Pero hindi. Sinamantalan niya ang kahinaan ni Jenny at tingin ni Jasper sa sarili niya wala siyang kasalanan dahil si Jenny yung lumapit. Mali silang dalawa. Tama lang na layuan sila ni Mayan. Oo, tama yon. Diyos ko po. Alam mo, isa yun sa mga senyales ng isang basurang pag-uugali. Na kapag may ginawa ka, ang sisisihin mo yung kapwa mo may kasalanan. Alam mo, hindi mo aaminin na, I was drunk tapos inakit niya ako, siya yung una, ganyan-ganyan. Kaya alam mo yun, di ko kasalanan yan. Lasing lang talaga ako. Talaga ba? ganyan ang ginagawa ng mga di magaganda o gali. Sisisihin yung iba. Kahit sila naman din talaga ang may kasalanan. Kahit sila involved sa pagkakasalang ginawa. At alam mo yun, voluntarily nilang ginawa yung kung naman ginawa nila. Nako, my God. Sabi ni Chichi Rojo, Jenny, you had hidden motives, but then nahuli kayo, kaya apologetic ka ngayon. Is that true? What if you didn't get caught? Would you feel guilty at all? Gumawa ka pa talaga ng paraan para masolo ang boyfriend ng best friend mo behind her back. You even said na nakaramdam ka ng rush when you kissed him. That was so low. Very true, Chichi.
alam mo, yun yung keyword doon. Nakaramdam ako ng adrenaline rush. Nakaramdam ako ng kilig. Ganyan-ganyan. Nung naghalikan kami. Ganyan-ganyan. Day, talaga ba? So for the kilig, kaya mong i-take for granted yung friendship at yung dignidad mo, utang na loob, dignidad mo bilang tao for the sake of that rush. Alam nyo guys, walang masamang makipag-make out kahit hindi mo jowa. You know, have fun, ganyan, be wild every now and then. Yan, kung parehas kayong single. Yan, kung yung nilalandi mo single at kapwa mo just wanna have fun. Pero kung taken yan, 'di ba? Ibang usapan 'yun. 'Di ba? Wag niyo talagang papatulan ng mga taken. 'Yun. Eto, sabi ni Arnold de la Cruz. Wow, sino tong listener na to? Ang pogi naman. Hey! Sabi ni Popoy, I hope you learn from this, Jenny, na mas makilala mo sana ang sarili mo for this incident. Sana mas luminaw yung pwede mong baguhin sa sarili mo. So true. So true, Popoy, no? Wala ka na ibang pwedeng gawin, Jenny, kundi magkaroon ng a time of reflection. At least yung, anong tawag dito, ma-realize mo na, okay, capable pala akong gumawa ng ganito kasapang bagay. Now, you have a choice if you want to change yourself for the better or hahayaan mo na lang hanggang ganyan ka na lang. As for Mayan, I think hindi namin masasagot yun eh. Kasi si Mayan lang ang makakaalam. Si Mayan lang ang nakakaalam kung kaya kanyang patawarin. Pero I hope irespeto mo pa rin yun. Na kung hindi kanya kinakausap, kung never ka na niyang kakausapin, irespeto mo pa rin yun. Kasi kahit anong gawin niyang pag-iwas sa'yo, never na siya ang magiging masama dito. Kasi you're the one who caused this situation or you're the one who caused that situation you're in. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng yan. Ito lang yung naging reaction ni Mayan, which is to protect herself from you. To protect herself from everyone na nakasakit sa kanya, including Jasper. Kaya alam mo, okay lang for us understandable kung hindi ka na niya kausapin. Kasi meron na siyang trust issue sa iyo. So, kung kausapin ka man niya, maging friends na kayo ulit, wala na siyang tiwala sa'yo. Never nang babalik yung same tiwala niya bago pa nangyari ang lahat ng ito. Never na. So, sana maintindihan mo, Jenny, na okay lang, understandable na hindi ka nakausapin ni Mayan ever. And you have to accept that. Kasi that's the, that's the result of the mistake you did. Yung mistake na sinasadya mong gawin. Diba? Sinasadya mo lahat eh. So, yan na yung kaparusahan mo. Yan na yung karma mo. And wala ka nang magagawa kundi tanggapin na lang yon. Okay? Hanap pa tayo. Dito tayo sa YouTube channel natin. Sabi ni Kevin Binuya, pag may alak, may balak. Pag may tubig, may pag-ibig. Hoy, Kevin. Regardless nga kung may alak, gagawin ni Jenny yon at ni Jasper, given the opportunity, the right opportunity, the right setting, the right place. Alam mo yon? Sabi ni Ace Membrebe, I feel sorry for you. What's done is done. All you can do is move forward, accept the consequences, adapt, and learn from your mistakes. You are just a victim of your own emotions. Know how to control next time. Victim of your own emotion, baka perpetrator of your own emotion. That's more fitting. Dito kay Jenny. Ayan. Sabi ni... Teka, hanap pa tayo. Teka lang. Si Josel Janely Muega, sana papansin, isang shoutout lang sa team namin, Caricature Corner. Hello sa mga nasa Caricature Corner. Galing kay Josel. Did I say your name right? Oo. Sabi ni Maria Aliana Cruz, true po, Miss Bea, ang tiwala hindi na mababalik. Oo, hindi na talaga. Kaya alam mo yon, minsan sa mga magjojowa, hindi lang sa mga magbe-best friend actually mag-best friend na magjowa, kapag ka nasira na yung original tiwala,
yung virgin tiwala, kapag ka nadungisan na yan, nabasag, na-scratchan, hindi na mababalik yon kahit ano pang mangyari. There will always come a time na masusumbat at masusumbat yung mga pagkakamali dati. And lalabas at lalabas yan sa mga discussion or sa mga away in the future. Kaya hindi na talaga mawawala yan. Ever. Kaya nga mga kamorkada, think twice, think thrice, think. Kapag ka napunta ka sa isang sitwasyon, nagagawa ka ba ng kasalanan, gagawa ka ng pagkakamali, or pipiliin mo ang peace of mind? 'Di ba? And honestly, priceless mga kamorkada ang peace of mind. Sobrang priceless nun. Kaya kapag meron kang peace of mind ngayon sa relationship mo, keep it that way. Huwag kang ma-curious doon sa, ano bang feeling kapag may kalandi ang iba? Ano bang feeling pag mag-two-time? Ganyan-ganyan. Huwag kang ma-curious doon kasi there could be an excitement pero hindi worth it na excitement. A basura kind of excitement. Now will not make you happy eventually. Now, it will definitely make your life and relationship miserable. So, alam mo yon, if you're in a happy, contented relationship, keep it that way. Kasi, wag ka nang tumingin sa kabilang side. Hindi maganda. Mukhang exciting, mukhang fun, pero ang pangit. Alam mo yon, ang kadiri, ang baboy. I swear. Kasi, may mga friends ako na, alam mo yon, napunta na sa mga ganong situations na kagawa ng kasalanan, and they were never the same again. Kung ano sila before they did the kasalanan na, alam mo yon, they were happy, contented, or alam mo yon, kilalang-kilala ang mga sarili. After doing a kasalanan, they were lost, they had other issues, bumait man sila, pero alam mo yun, namamanifest nila sa bagong partner nila, yung mga pagkakamali nila dati. Alam mo yun, it's never fun. It just looks fun. Pero, it will ruin your life. Permanently. Sabi ni Seryo, buti pa yung tiwala, virgin. Mayos ka, Seryo. Sabi ni Rivers, halik is a form of love, pero iniba mo yung meaning. Ginawa mong form of mistake. Yeah. Sabi ni Paulo Santos, kahit walang alak, may balak talaga ako nun sa future namin. Paulo Santos, kinakabahan ako sa mga comment mo. Kala ko yung balak mo, yung future pala talaga. Okay, sige. Asan pa ang yung mga pa-comments? Ang haba naman, Renny Boy, nung comment mo. Oo. Basta, wag sisihin ng alak. Oo. Yun na yun. Alam nyo, mga kamorkada, kapag nakakagawa tayo ng kasalanan habang lasing tayo, hindi kasalanan ng alak yun. Intrusive thoughts mo yun na hinayaan mong maganap. I mean, anything you did nung nakainom ka, anything bad, naisip mo nang gawin yun. Oo. Nag-manifest lang siya, lumabas lang siya nung nakainom ka ng alak. Pero, nasa utak mo na talagang gawin yon, or na-curious ka na, or binalak mo talagang gawin yon. Ganun yun. Kaya wag na wag niyong sisisihin yung alak. Yung mga chika, yung mga otaochi, kapag ka, kunwari, nakipagkeme sa iba, lasing kasi ako, ganyan-ganyan. Anong tawag dito? Hindi ko alam anong ginagawa ko. Lalo na sa mga lalaki, pag ginawa nilang rason yung alak para, ang tawag dito, makipag-sexy time sa iba, huwag kayong maniniwala. Kasi kung lasing na lasing talaga yan at wala sa sarili, hindi tatayo ang flagpole, diba? Pero the fact na may naganap, ibig sabihin, may natira pa siyang consciousness. Diba? May natira pa siyang physical drive. Hindi siya lango o wala sa sarili dahil conscious siya sa mga pinaggagawa niya dahil tumayo pa ang flagpole. Ganun yun. Kaya yung mga laki, tigil-tigilan niyo yung mga rason ng mga ganyan. Kasi ako, hindi ko alam nangyari, nakalimutan ko, yada. Oo, keme-keme. Oo, na-blackout ka kinabukasan. I mean, wala ka nang natatandaan kinabukasan. Pero that night, alam mo kung anong ginagawa mo at sinasadya mo kung anong ginagawa mo. Ganun yun. Kaya huwag kayo maniniwala, lasing lang ako. Wait it.
Sabi ni JB, kalokohan yung hindi alam ginagawa pag lasing. Oo, kalokohan yun. Makakalimutan mo lang the next morning kasi syempre, may mga ganun eh. Nakakalimutan yung mga ginawa last night, nung nakainom na, ganyan-ganyan. Di mo alam na sumasayaw ka pala habang nakapatong sa upuan, ganyan-ganyan. Pero during that night, may consciousness ka pa din. Lalo ni mga lalaki, may consciousness ka pa din sa pinaggagawa mo. At kahit yung mga babae, I mean, date rape is different. Oo, yung mga sinadyang lasingin or may pinainom na gamot, alis po yan sa usapan natin. Pero yung ginawang dahilan sa'yo ng jowa mong babae na, hindi ko kasi alam yung ginagawa ko, lasing ako, ganyan-ganyan. Kung hindi mo alam anong ginagawa mo, edi kasuhan natin yung lalaki dahil, alam mo yon, panggagahasa yan kasi wala ka sa katino, maybe you were unconscious tapos ginawa niya yan, ganyan-ganyan. Pero pag hindi pumayag yung babae na, naku, wag natin kasuhan kasi kasalanan ko naman. Doon ka magduda. Kasi ang babae, China naman, pag wala na talaga sa sarili, tingin nyo ma-el yan. We did it. Pero the fact na, alam mo yon, they really did it, with, alam mo yun, bonggang-bonggang ginawa talaga nila yun, nasa consciousness pa rin yung babahitang yan. Gano'n lang po yan, mga kamarkada. Tigilan na po natin ang paninisi sa alak. Kasi you always had those thoughts. Yung mga pinaggagawa mong mali. It's always in your head. Pero ginawa mo lang lisensya yung alak para gawin yung mga bagay na yon. Okay? Kawawa naman yung alak. Walang ginagawa. Walang ginagawa, sinisisi natin sa mga ganyang bagay. Anyway, wala na ba kayong mga i-comment? Oo. Anyway, maraming salamat, Jenny. Sige, I know na wala kang nabasang maganda sa comment section. Wala kang narinig na pabor sa'yo sa mga chinika ko. Pero believe it or not, we still hope na maka-move on ka from this. Makapagbagong buhay ka. And hindi na ito mawawala sa memory mo eh. Hindi na ito mawawala sa history ng buhay mo. Pero sana marami kang natutunan sa mga nangyari. And wala kang magagawa kundi mag-move on talaga. And I hope yung mga gagawin mo sa mga susunod is for the better. Okay? Kasi kahit na nagkamali ka, karapatan mo pa rin naman na bigyan yung sarili mo ng second chance. Hindi ka nabigyan ng mga taong ginawan mo ng kasalanan ng second chance. Ikaw sa sarili mo, bigyan mo ang sarili mo ng second chance. May karapatan ka pa rin namang maging masaya. Guys, okay, sa lahat ng mga nakagawa ng kasalanan, may karapatan pa rin naman kayong maging masaya. As long as 100% ka na talagang nagsisisi sa mga ginawa mo at hindi mo na talaga uulitin yung mga pinaggagawa mo. So we still hope the best for you, Jenny. Okay? Unfair naman sa life na alam mo yon, ipako ka forever kung meron ka naman chance magbago. Everyone deserves a second chance as long as ingatan mo na yung second chance. Okay? Sana maging okay ang buhay mo. Sana maging maunlad ka pa rin. Matupad mo pa rin yung mga pangarap mo sa buhay. At alam mo yon, makahanap ka ng tamang pag-ibig, nag-umpisa sa tamang paraan, at sana alagaan mo kapag ka nahanap mo na itong tamang tao na to. Okay, Jenny? And that goes for everyone with the same case ni Jenny or the same pagkakamali na ginawa ni Jenny. Okay? Anyway, oras natin, 2:21. Maraming salamat mga kamarkada. At syempre po, Poichi, maraming salamat at sinamahan mo pa rin kami kahit na medyo palyado ang internet mo. Thank you for joining us. Ayan. At pinapaalala ko po, August 28, August 28, that's a Monday. Birthday special ni Popoy. Wala po kaming ihahandang anything. Kayo po yung maghahanda para sa amin. Charot lang. Basta yun. Ayan, Popoy, niremind ko na sila sa birthday special mo. Hindi pala birthday special. Sa birthday celebration mo, Gcash party. Sa Monday yan, August 28. Charing! Anyway, thank you everyone sa sumama sa akin for today's video. At gaya ng palaging sinasabi namin, you stay safe, you stay healthy, stay in love, as in honest love, clean love, and of course, you stay happy. Bye-bye!